Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Hindi magkamayaw ang kampo ni VP Sara Duterte sa kaliwat kanan ng mga kaso ang kanilang kinakaharap. Kasunod ng unang impeachment na ipinasa ng iba't ibang grupo sa Kongreso ay isa namang panibagong impeachment ang ipinasa kahapon sa Kamara. Kaugnay pa rin ito sa misuse of confidential funds, bribery, plunder at iba pa laban kay VP Sara Duterte. Inaasahang dadaan sa Justice Committee ng Kongreso ang ipinasang impeachment, pagbubutuan sa plenaryo at kinakailangang makakakuha ng 1/3 ng mga boto mula sa mga mambabatas at saka iaakyat sa Senado na tatayong impeachment court. Noong nagdaang mga araw ay nagbigay ng reaksyon dito ang Vice Presidente at aniya ay pamumulit ka lamang ang dahilan para ipa-impeach siya dahil sa nalalapit na di umano ang 2028 national elections. Itinuro niya ang akbayan at si Senator Risa Hontiveros ang aniyay may matinding pagnanais na ma-impeach siya dahil sa ambisyon nito sa paparating na presidential elections. Nabuneltahan naman ng grupong akbayan na walang pamumulitika sa pagpasa nila ng impeachment at nararapat lamang di umano na sagutin ng Vice Presidente kung saan napunta ang confidential funds nito. Samantala ay sunod-sunod ang pagpapakaso sa mga senador na bahagi ng minorya o ang mga Duterte senators. Mukhang bilang na ang araw ni Senator Joel Villanueva dahil naglabas na ng resolution ang Department of Justice na nagsagawa ng preliminary investigation sa mga kaso ni Villanueva. Pagkatapos sa nagpasa ng counter affidavit si Villanueva ay meron ng resolution dito ang DOJ. 6 na mga kaso ang kinakaharap ni Villanueva at mukhang mahihirapan siyang malulusutan ito. Ang Office of the Ombudsman ang magre-rekomenda sa Sandigan Bayan upang mailabas ang arrest warrant sa accused person. Tulad ng nangyari kay dating Senador Bong Revilla kung saan mabilisan ang paglabas ng arrest warrant nito ay tila ganun din ang mangyayari kay Villanueva. Hindi binigyan ng special treatment si Revilla na kasalukuyang nakakulong pa rin sa Quezon City Jail sa Payatas kasama ang iba pang mga PDLs. Aasahan din di umano na isusunod din si Senator Jinggoy Estrada at Escudero na parehong itinuturong sangkot sa anomalya sa mga flood control scam. Si Senator Bongo naman ay unti-unti nang hinuhubaran sa Senado kasama sa kakasuhan ng kaibigan at alalay nito na si Jonathan So na may-ari ng Show My King na bisto ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council. Ang bilyon-bilyon na pumapasok sa mga accounts nito na hindi maipaliwanag kung saan at kanino galing. Sa kabila ng pananahimik at tila pagkukunwari ni Senator Bongo na wala itong alam sa mga nangyayari sa mga flood control projects ay napag-alaman na ang CLTG Construction na pagmamayari ng kanyang ama ay naging kasosyo pala ng mag-asawang Diskaya sa mga flood control projects. Ang Alfredo Builders and Supplies na pinamamahalaan naman ng kanyang half-brother ay booking din na nakakuha ng malalaking projects mula sa DPWH na ayon sa mga netizens ay paraan ito ni Go na mag-invest sa mga kaibigan at kapamilya upang hindi siya direktang matatamaan. Subalit ngayong unti-unti nang nabibisto ang kaniyang mga sekreto ay tila kabadong-kabado na ito ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Maganda itong ating kikwentuhan ngayon, mga kabunyog. Parang natatakot na itong si Bongo. Parang natatakot na si Bongo. Kasi nakita naman natin ang mga nangyayari ngayon. Sunod-sunod ang mga kaso sa mga kasamahan niya. Naaresto na, nakakulong na si Bong Revilla, si Villanueva, pwedeng susunod na rin si Estrada, nagtatago na si Bato, si Marcolet, kaliwat kanan ngayon ng ang mga bira kay Marcoleta ngayon, grabe, may nananawagan na ngayon, dapat i-expel na yan sa Senado. Si Sara Duterte ay sasailalim na sa impeachment. Ang kanyang tatay Digong, may hearing na sa February 23. Nakikita na siguro ni Bongo, delikado na ang sitwasyon niya. Okay lang sana kung wala talaga siyang wala siyang problema, walang tinatago. Yung problema, ang dami niyang sangkot naman talaga siya sa mga nangyari sa panahon ng kanyang tatay Digong. Kaya mukhang nakakaramdam itong si Bato, malapit na. Itong si Bongo pala, malapit na para kay Bongo, alam niya yan. Kaya may mga balibalita ngayon
Di umano'y lilipat ito ng bakod. Tatawid galing sa minorya papuntang mayorya. Ha? Ha? Pag-usapan nga natin ito, pagkwentuhan natin ito mga kabunyo. Mayroong tip. Mayroong sinabi si Senate President Soto nung isang araw, nung kasagsaga ng hindi nagtagumpay na kudeta laban sa kanya. Medyo matapos yung hindi nagtagumpay na kudeta, natatawa si Senate President Soto. Ang sabi niya, ang totoo niyan, wala naman, hindi nila nakuha yung numbers, sabi ni Senate President Soto. Ang totoo pa nga niyan, abangan nyo ito. May dalawa galing sa minorya. Pwedeng lilipat sa amin. Iniisip ko kung sino yung dalawa na yun. Nung tinitingnan ko yung siyam na kasamahan nila sa minorya, posibleng dalawa lang na yun si Jingo Estrada at saka si Bongo. Yun ang nakikita kong posible. Yun ang nakikita kong posible. Bakit? Nitong nakaraang mga araw, hindi masyadong nagsasalita si Jinggoy. Ganon din itong si Bato de la si Bongo. Pero pareho sila may problema. Matindi rin ang problema ni Jingo Estrada. Si Bongo, alam niya rin, darating na yung kanyang problema. Ano lang yan? Na medyo nahuhuli-huli lang yung sa kanya. Kasi ang focus ngayon sa mga kaso, yung tungkol sa flood control, ay hindi pa naman siya nakakasuhan sa flood control itong si Bongo. Pero may mga kaso na sa kanyang plunder, isinampa ni Trillanes. Hindi naman papayag si Trillanes na hindi gumulong yun. Kaya lang sa ngayon kasi, mukhang ang ipinauna muna ng ombudsman, yung mga sa flood control muna, kasi yun yung medyo mainit ang gusto ng taong bayan, mayroon ng makita na mga makulong talaga dyan sa flood control na yan. Ay yung mga kaso kasing isinampa kay Bongo, hindi naman tungkol pa sa flood control. Bagamat sangkot itong si Bongo sa flood control, yung kasing mga direktang ebidensya, hindi pa siya Ang mga pagkakasangkot kasi ni Bongo sa flood control, yung mga conflict of interest. Halimbawa, yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay, mayroong construction company, yung CLTG. Sa kanya nakapangalan yun, CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. At yung korporasyon na yon ng kanyang ama, halos lahat ng malalaking proyekto sa DPWH sa Davao at sa Mindanao ay ito ang nakakuha. Itong kumpanya ng kanyang ama. Siyempre, dahil yun sa koneksyon ni Bongo, ang lapit-lapit niya kay Digong. Nalalakad, yung mga iba nga na humihingi ng tulong sa kanya na ma-appoint sa gabinete or sa mga posisyon sa gobyerno, natutulungan niya. Yung sarili niya pang pamilya, hindi. Yung iba nga, mga kaibigan niya, nabibigyan niya ng mga proyekto, kung humihingi ng proyekto noon, natutulungan niya, siya hindi. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, darating ang panahon kapag lumalim na ang investigasyon, yung mga kumpanya ng kanyang pamilya, mananagot yan dyan sa mga kaso na yan sa flood control. Yung joint venture nila sa Diskaya, di ba sila yung marami silang joint venture sa mga construction companies ng mga Diskaya? Hindi yan dininay ng mag-asawang Diskaya. Nung tinanong nga sila ni Bato kailan kayo nagsimulang yumaman sa DPWH? Sabi ng mag-asawang Diskaya, 2016. Sabi naman sa House of Representatives, nung tinanong ni Congresswoman Beatrix Listro ang mga Diskaya, totoo ba ito na lumubo ng malaki ang inyong mga assets, ang inyong mga negosyo ninyo 2017, 2018, 2019? Sabi niya, oo. Totoo ba ito na may joint venture kayo sa CLTG Construction ng pamilya ni Senator Bongo? Inamin nila, oo. Kaya lang, ang sinasabi ni Bongo, hindi naman daw siya nakialam doon. Hindi daw siya nakialam. Sino namang maniniwala doon? Kaya lang sa ngayon, wala pa siyang kaso sa ganun. Wala pa siyang kaso tungkol sa flood control. Wala pa. Pero kinasuhan na siya ni Trillanes ng plunder. Bakit? Tungkol nga dyan sa mga halos ilang bilyon, 6 billion ba yon? Sa Davao lang
Sa Davao, 6 billion ang nakuhang proyekto ng CLTG ng kanyang ama. Saka yung half-brother niya, Alfrigo Construction. Ngayon, alam ni Bongo, gugulong na yan kasi kinakalampag din ni dating Senador Trillanes ang ombudsman. Hindi pwedeng hindi gumulong yan. Yung sa Navy frigate deal, yung sa yung warship, yung ng Navy, yung barko ng Navy, ano rin yun? Parang 13 billion ba yun o 14 billion? Alam nyo, marami ito si Bonggong kinakasangkutan. Kaya lang hindi pa gumugulong yung mga kaso niya. Ang inuuna kasi ng ombudsman, yun ngang tungkol sa mga flood control Pero, ang delikado rin kay Bongo yung sa ICC. Yun, hindi mapipigilan yun. Pag lumabas yun. Kaya, mukhang alam na ni Bongo na darating ang panahon kung si Bato ngayon ay nagtatago dahil sa arrest warrant, lalabas din ang arrest warrant niya sa ICC. Darating ang panahon, magkakakaso din siya ng plunder, kung anumang mga kaso, sasampahan rin siya ng kaso ng ombudsman, mamumroblema rin siya. So, nung mayroon na ngayong mga balibalita, plano na daw ni Bonggong lumipat. Hindi natin alam kung yan yung tinutukoy ni Soto, pero sabi ni Soto, mayroong dalawa. Mayroong dalawang galing sa minorya lilipat sa kanila. Kaya lang, hindi naman dapat payagan yan. Hindi dapat makatakas si Bongo sa mga pananagutan niya. Hindi maganda yan sa administrasyon. Iwi-welcome mo sa administrasyon, tapos papalibrehin mo sa mga kaso. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa tingin natin, kabado na itong si Bongo ngayon. Totoo ito, natatakot na ito. Kasi nakikita niya naman seryoso na ang mga pagkaso ngayon ng ombudsman. Hindi tulad kasi nung dati, kakampi nila si Martires. Kakampi nila si Martires. Ay ngayon, si Boying Rimulya. Hindi siya papalampasin ni Boying. Hindi yan palalampasin ni Boying Rimulya. Kaya siguro may mga feelers o may mga paabot na lilipat na sa lilipat na sa administrasyon dahil nga nakakaramdam na ang susunod siya na. Si Bongo nagtatago, ay si Bato nagtatago na. Si Duterte ihihiring na sa ICC. Si Sara Duterte i-impeach na. Lahat ng kasamahan nila, lahat ng grupo nila, pinapanagot na ngayon. Pati yung mga senador na kasamahan nila, may mga kaso na, makukulong na. Alam ni Bongo, si Bongo kasi magaling lang ito kamuflahe. Unang-una, hindi magaling ito magkunwari si Bongo magaling magkunwari. Magaling magkunwari. Halimbawa, panahon ni Duterte, yung mga kontrobersya sa panahon ni Duterte, halimbawa yung mga patayan sa drug war, hindi siya masyadong pumapapel, kasi siyempre ang mas pumapil doon si Bato. Ang mas pumapil doon si Bato kasi PNP chief siya Siya ang mga kinuha niyang posisyon, Presidential Assistant, Special Assistant to the President, SAP. 'Di ba? Yan yung title niya. Tapos ang gusto niyang imahin, utusan lang siya ng presidente, super alalay. Pero ang totoo, hindi simpleng ganun na super alalay yan. Yung mga pinapagawa ng presidente sa kanya dumadaan. Pag may mga ipapapatay, sigurado siya ang nagre-relay ng order. Yan ang pagkakakwento ni Garma Ang mga order ng presidente, kapag kasi may binuong special na death squad si Duterte, yung grupo nila Bernardo at sa kanila Garma Kung dati, noong panahon na mayor ng Davao si Duterte, Davao Death Squad. Pero nung presidente na si Duterte, mayroon siyang death squad na binuo, special na grupo, sila Garma yun. Saka sila Leonardo. Ang trabaho nun, parang death squad din, pero national. Hindi Davao lang, national. Pag may order ang presidente, kanino dumadaan? Galing kay Bongo. Sabi ni Garma, sa kanil Leonardo. Pag may paabot naman sila sa presidente,
yung grupo na yon na mga pumapatay, kanino sila dumadaan? Kay Bongo. Pag magpapadala ng reward dahil nagawa nila ang inutos, kanino naman? Sinong nagpapadala? Si Bongo. Sinong testigo? Sila Leonardo at saka si Garma. O paano mo ngayon sasabihin na inusinti yan? Ha? Paano mo sasabihin na inusinti yan? Oh, tungkol doon sa mga korupsyon sa Parmali, sino ang nag-implement ng mga korupsyon na yon? Si dating Executive Director Lloyd Christopher Lau ng Executive Director ng Procurement Service ng Department of Budget and Management. Abogado na taga Davao. Kaninong tao yon? Kay Bongo yon. Nang naging presidente si Duterte, dinala ni Bongo yon. Ginawa niyang staff sa Presidential Management Staff. Pagkatapos, nung tatakbo na si Bonggong senador, linagay sa PSDBM. Anong trabaho niya? Siya yung approve ng mga proyekto. Yung mga malalaking proyekto na bilyon-bilyon sa panahon ng COVID, yung overpriced laptops, saka yung Parmali. Kaninong tao si Lloyd Christopher Lau? Kay Bongo. Pero siyempre, hindi naman gagalaw yan hindi naman mangyayari lahat ng yan. Hindi alam ni Duterte. Si Duterte yon. Kaya lang, sino ang trusted ni Duterte na gumagawa niyan? Si Bongo. Kaya akala mo lang, si Bongo, inosente. Hindi. Hindi inosente yan. Kahit yung controversial na pagbili ng barko ng Navy, yung deal, kaninong initial ang nabanggit doon? Binanggit yun Kaya ibinigay doon sa South Korean company yung kontrata na yon. Bakit? May initial ni Bongo. Diba? Ganun talaga ang pagkakabanggit doon May initial ni Bongo. Pag may initial na ni Bongo, ibig sabihin, order na yan ng presidente. Ngayon, ang lahat ng yan ay may kaso na si Bongo na isampa na yan sa ombudsman. Hindi palang gumagalaw dahil natabunan nitong sa flood control. Pero matkasuhan lang itong mga unang batch ng mga kaso sa flood control, gagalaw na yang mga kaso ni Bongo na yan. Alam ni Bongo yan, darating yan dyan. Tang isa pa, darating din yung warrant of arrest sa kanya sa ICC. Kaya siguro, nagtatansya si Bongo ng sitwasyon. Madudurog na ba ang Duterte? Mai-impeach at makukonvict ba si Sara? Malabo na bang makabalik ang Duterte sa 2028? Sigurado, nagpapasiguro na yan si Bongo. Mautok yan, tuso yan si Bongo kung titingnan nyo. Habang mainit ang mga Duterte, habang mainit, anong ginagawa ni Bongo? Hindi masyadong nagsasalita. Hindi masyadong nagsasalita. Anong sabi niya? Abala ako sa pagserbisyo kasi ang bisyo ko magserbisyo. Kahit dito sa mga maiinit na issue sa Senado, itong pagpapalit ng liderato, hindi mo makitang masyado ang ni Bongo. Mga kabunyog, mga kababayan. Tungkol sa issue ng China, hindi siya masyadong pumuposisyon na garapal tulad ni Marcoleta at ni Padilla. Hindi. This information, yung mga reforms. Yeah. Well, to the new extent system. to the extent that we could po, Mr. Chair, dinisseminate po namin itong information na ito through social media, through other channels, at yun nga po, nakikiusap din kami sa aming mga private sector partners sa kanilang Kailan mga yun kliyente. start ito ba? Itong nilaunch ito? Nilift po namin ito noong yun hong lifting na suspension was done last January 7. Ay, itong local verifier po. Yung system generated. Noong January 12 po namin inilabas ang Revenue Memorandum Circular informing the public of this new feature Kaya ako of the tinanong, BIR website. and I can only speak for myself. Ngayon ko lang narinig, and I wonder if my colleagues here have known about this before today. Alam niyo ba ito? Last week. Even the staff siguro hindi alam. So kung hindi namin alam, siguro kulang yung dissemination. Mas And i-intensify. that's also important because kung hindi alam ng public, they are, susceptible to unscrupulous, not just BIR personnel, maski yung mga nagpapanggap na BIR, pwede silang kaldagen, di ba? Opo. I-harass.
Yes po, Mr. Chair, rest assured po na ipatutuloy-tuloy pa po namin ang public information on this new LOA verifier. Although na-check po namin sa system at marami na rin po, significant na rin po ang numeric, mga 6,000 na po ang hits doon sa aming system. Meaning to say, 6,000 po ang nag-verify ng LOA nila doon sa system. Out of how many taxpayers? For now ho, meron tayong 45,000 existing active letters of authority. Sa LOA lang? Sa LOA po. Okay. Thank you, Senator. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB again. So, suggestion lang siguro, Commissioner, Mr. Chair. Siguro para to disseminate this information further, siguro po you have to talk to business associations, and then the media also. One of these days, you can do a press conference para talagang ma-disseminate po, makarating po, lalo sa social media. Ngayon naman po, pag nagpatawag ka ng press con, may kasama na rin po mga vloggers. So, you want to do that. And at the same time, yung mga business communities for organizations like Filipino-Chinese Chamber, etc., yung mga maliliit. And then the international community. Kaya nga po, nag-umpisa po itong hearing natin because nagreklamo na po yung 2 ambasador na sobra na, pati po yung mga investors natin tinatamaan ng LOA. So kaya tayo pa imbestiga. You might want to do that. Just a suggestion, Commissioner Mendoza. Thank you, Sanjay. Gagawin po namin yun, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you. So ngayon narinig natin yung bagong reforma na system generated na kung sino po yung i-audit, and at the same time it has to go through the commissioner's office. In the past, nasa RDO level at pababa. So maring hindi alam ng dating commissioner, yung mga nangyari. Pwedeng posible na because of the authority granted to them, talagang you can say that it was prone to abuse kasi nga hindi na mo-monitor ng higher ups of the BIR officials. So, right now, yun nga ang concern ni Senator Lacson, baka mamaya wala na hong oras kayo magpirma kung talagang ang commissioner mismo ang pipirma nung narinig namin. Pero I think meron na kayong sistema that you devised already. And tanong ko lang po, itong software o itong program that you are using now, sinimulan lang nyo ito after the Blue Ribbon hearing, and because sandali pa lang, ilang buwan pa lang, na it's not easy to make a program para maging bagay dito sa sistema. So kailan nyo sinimulan tong Commissioner Mendoza? Yeah. Meron pong existing system actually. Nandoon po yung mga taxpayers' information. So, in-enhance lamang po yung system by embedding the core criteria for the system to choose the taxpayers to be audited based on the information na nandoon na po, existing na po doon sa system. So at least now, with this kind of system, we can be rest assured that hindi na at least malalaman na ng at least higher ups, unlike before, na pwede talagang maabuso kasi nga hindi alam to because of the authority granted with this system that has been instituted. See, I think for Commissioner Lumagi wants to say something. Yes, Mr. Chair. Just for clarification also, sinimulan po natin kasi itong audit selection program during my time as well. Dahil nga po, we recognize that yung suki-suki system, gusto po natin ma-eliminate po yun. That's why we started we also supported the automated selection process for selection ng kung sino po yung masasubject ng audit. And just for further clarification po, yung system po na yan, i-input po lahat dyan kasi meron pong RMO regarding sino-sino ba dapat ang ma-audit. May mga certain red flags po yan na naka-enumerate. Kapag pasok po kayo dyan sa criteria, yan po supposedly ang sinusunod ng mga RDOs. Hindi po dapat purely discretionary at kung sino-sino lang ang gusto nilang i-audit, ayan ang ma-audit. Meron pong issuance po yan na may mga criteria, tapos based sa submission ng financial statements during the year-end ng April, i-examine supposedly yan dapat para makita if may red flag ba talaga pasok doon sa inisyong issuance kung talaga bang dapat ma-audit itong mga taxpayers na to. So, kumbaga merong procedure po pero manual yung pagpili ng taxpayer kung sino yung ma-audit. And we recognized also na syempre baka yun nga po may abusong pwede mangyari dahil kunyari palalabasin na
pasok siya doon sa criteria pero hindi naman. That's why we were gearing towards the automated selection process. So yung system po na yan, naka-feed po dyan yung RMO na criteria kung sino-sino ba dapat ang ma-audit. At based on doon sa pag-input ng mga criteria na to, yung system po yung pipili. Kaya lang since it's just the beginning, hindi po natin kayang fully implement po ito. That's why during my time, nag-implement po tayo gradually. Nung nagsimula po tayo at nag-mandate po tayo na 30% at least dapat automated selection. And as the years go by, pagka nakita natin na maganda na yung system and perfect and walang system error, dahil alam naman po natin pagka systems ang pinag-uusapan, garbage in, garbage out. Kung hindi maganda yung information na nandyan, hindi rin magiging tama ang iluluwang i-issuehan ng LOA dahil hindi pa perfect yung system. That's why gradual yung nagiging implementation. And right now, I think naayos na naman po at 100% fully automated na po yung pag-select po ng mga taxpayers for audit. Yun na po, Mr. Chair, just for clarification on that. So the system was in place already. So it was just enhanced, no? Kaya medyo mabilis. Tsaka at least na-implement na siguro ngayon because nagkaroon na ng awareness, no? Doon sa mga nangyari. Siguro yung ano lang, Mr. Chair, no? Kaya po ito pumutok, ika nga, sabi ko nga noon, nangyari kasi a lot of small and medium scale enterprises, yung mga kilala natin sa mga social gatherings, have been complaining, no? Medyo marami-rami na they are subject to LOA, na multiple LOAs, ilang taon yun, na halos yun ang dumarating sa atin, na abuso. Ang problema, sabi ko nga, pag ang sabi nila, kapag nagkasundo doon sa kanilang babayaran, kaya ang problema, yung resibo, mas napakaliit yung pumapasok sa gobyerno. Kaya parang sabi ko nga dati, kung pakurot-kurot lang, nung huli dakma na no? Sa 1 milyon, halimbawa, 200,000 lang ang resibo. Medyo sobra naman yon. Ang mas nakakabahala dito, Mr. Chair, is that when the European Chamber, yung Japanese Chamber, and other investors started to complain already. And they were also subject to LOA, the weaponization, and also siguro pwede explain siguro ni Commissioner kung ano pa yung naging complaints ng mga foreign investors. No? I think it's a VAT refund, no? Another issue, kung pwede niyong briefly. Ang nakakalungkot po dito, in the last visit of our President to Japan, yung kanya pong state visit or working visit, naging part po ng bilateral talks. Ito pong abuse of the Japanese investors subject to abuse by our BIR, no? So dapat talaga ayusin natin to because Mr. Chair, ngayon nga po hirap na tayo sa foreign investments. We are losing to ASEAN neighbors, Vietnam, Thailand, and others dahil sa nangyayari sa atin. We really have to fix our system at pakita natin transparency. So, yun na, siguro briefly, Commissioner, did you consult ito pong nag-complaint ng mga European Chamber tungkol sa Japan, no? Kasi talagang naging subject ng bilateral talks. We really have to address this. Yes po, Mr. Chair. In fact, even during the time na nasa Department of Finance pa po ako, nakikipag-usap kami sa mga various chambers of commerce. I think po yung pinanggagalingan ng concern ng mga multinational companies, ng mga various chambers of commerce, I think po specifically, ito yung RMC 5/2024 as supplemented by RMC 38-2024. Ito po yung cross-border services na offshoot po ng desisyon ng Korte Suprema doon sa ACES case. In fairness po sa Bureau of Internal Revenue, maliwanag naman po ang nakalagay doon sa RMC 38-2024 na ia-apply lamang yung ruling ng Korte Suprema kung ang facts ng case ay kahalintulad ng facts na nandoon po sa kaso na yon. Apparently ho, ang naging reklamo
ng mga taxpayers, especially ng mga multinational companies, is kapag nakakita na ng cross-border payment or cross-border services, ina-apply na po kaagad yung ruling ng Supreme Court doon sa kaso na yun. At napakalalaking halaga po ang involved dito that apparently resulted to bloated assessments. Pero maliwanag naman po sa RMC, clear po yun na dapat nakabase doon sa ruling ng Supreme Court. Kaya nga po, ngayon po ay maglalabas na naman po kami ng panibagong Revenue Memorandum Circular, further clarifying RMC 38-2024. At during my command conference with the regional directors, at ito po ay uulitin ko na naman in my command conference with